Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Malaki ang naitutulong ng mga kasambahay upang maging magaan ang buhay ng marami sa atin. Sila ang gumagawa ng mga gawain na hindi na natin kayang gawin dahil sa wala na tayong oras. May mga pagkakataon din na nagiging pamilya na rin sila ng pamilyang kanilang pinagsisilbihan. Pero paano kung ang isang kasambahay na inaasahan mo na tutulong sa iyo para mapagaan ang buhay ay siya palang magpapabigat? Paano kung siya rin pala ang magiging tulay upang manganib ang inyong buhay? Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking kwento ay gusto ko po munang magpasalamat kung mapipili mo man ang letter ko para basahin sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Candice. 37 years old sa ngayon at isa kong housewife na may 2 anak. Ang asawa ko na si Earl ay nagtatrabaho bilang isang QA engineer. Maayos ang buhay namin ngayon at masasabi ko na wala na akong mahihiling pa. Pero kagaya ng ibang magkarelasyon o mag-asawa ay marami rin kaming pinagdaanan na pagsubok na naging dahilan para mas maging matatag kami ngayon. May mga lesson din kaming nakuha sa mga experience namin, lalo na si Earl. High school pa lamang kami ni Earl ay magkakilala na kami noon at nagpapansinan. Normal na magkaklase lamang ang turingan namin. Nasa isang barangay lang din kami dati. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng magandang connection ni Earl noong magkaroon ng reunion ng batch namin noong high school. Nagkakwentuhan kaming dalawa at nagbalitaan sa mga nangyari sa buhay namin. After naming makagraduate ng high school ay naging magaan ang pakiramdam namin ni Earl sa isa't isa. Nagpalitan kami ng number at halos araw-araw siyang tumatawag sa akin. Araw-araw din kaming magka-text hanggang sa naramdaman ko na nagkakagusto na ako kay Earl. Niligawan ako ni Earl at dahil sa may gusto na rin ako sa kanya, ay hindi na siya nahirapan sa akin kasi sinagot ko na kaagad siya. Pagkatapos ng 2 buwan niyang panliligaw sa akin, nagpakasal na kami makalipas ang 2 taon ng aming pagiging magkasintahan dahil sa buntis na ako noon. Mabuti na lang din at may sariling bahay na si Earl, kaya after ng kasal ay doon na kami nanirahan, Papa Dudut. Sakto lamang yung laki ng bahay, bungalow style, na mayroong 3 kwarto. Dahil sa buntis na ako ay nag-stop na muna ako sa pagtatrabaho at umuwi muna ako sa bahay ng parents ko para merong magbabantay sa akin. 1 buwan matapos kong manganak sa first baby namin na isang babae ay bumalik na ako sa bahay namin ni Earl. Sa tingin ko kasi ay kaya ko na. At nahihiya na rin kasi ako sa mama ko na palaging nag-aasikaso sa amin ng baby ko. Naisip ko rin na magandang matuto ako na mag-isang mag-alaga ng baby namin ni Earl dahil obligasyon ko naman talaga yon. Mahirap noong una pero kapag nanay ka na pala ay gagawin mo ang lahat para maalagaan ng maayos ang anak mo. Matututo ka ng mga bagay at diskarte na noong dalaga ka pa ay hindi mo akalaing magagawa mo. Tungkol naman sa pagiging asawa ni Earl sa akin, nung una ay masasabi ko na ang swerte ko sa kanya, Papa Dudut. Napaka-responsable niya. Mapagmahal sa amin ng anak ko. Sabi ko nga noon ay talagang sobrang na-bless ako ni Lord pagdating sa sarili kong pamilya. Nagkaroon din kami ng tampuhan noon ni Earl pero maliliit na bagay na mabilis din naman naming naaayos. Nung hindi pa kami mag-asawa ay never naming naging issue ang cheating. Hindi nagkaroon ng ibang babae si Earl at hindi ko naramdaman
na meron siyang ibang babae na pinag-iinteresan. Pero totoo nga yung kasabihan na kapag nakasama mo na ang isang tao sa iisang bubong, ay doon mo na siya makikilala kung ano talaga siya. Nang mag-isang taon na ang first baby namin ni Earl, ay doon ko na napansin ang kakaiba sa kilos niya. Palagi niyang hawak ang cellphone niya kapag nasa bahay siya. Kapag tinatanong ko siya kung sino ang palagi niyang katext, ay sinasabi niya na katrabaho niya o kaya ay boss niya. Naiinis nga raw siya kasi wala na siya sa trabaho ay iniistorbo pa rin siya ng mga yon. Kaya lang ay iba talaga ang kutob ko ng panahon na yon. Kahit pag ganoon ang naging sagot ni Earl, ay meron akong hinala na may ginagawa siya na hindi ko magugustuhan. Pero tumagal pa ng isang taon bago ko natuklasan ang ginagawa ni Earl na hindi maganda, Papa Dudut. Isang gabi umuwi si Earl na lasing at habang nasa banyo siya at naliligo ay pinakialaman ko ang cellphone niya. Hindi alam ni Earl na alam ko ang passcode noon dahil may ilang beses na nakita ko ang screen ng phone niya kapag nag-i-enter siya ng passcode noon, Papa Dudut. At nang ma-open ko ang cellphone ni Earl, ay doon na sumampal sa akin ng isang napakasakit na katotohanan. May ibang babae si Earl na ang pangalan ay Sandra. Nabasa ko ang palitan nila ng text message, Papa Dudut, at mas lalo pa akong nasaktan nang mabasa ko ang huling message ni Earl kay Sandra, na naghihintay lang si Earl ng magandang pagkakataon para hiwalayan ako para makapagsama na silang dalawa. Para po akong pinagsasampal ng paulit-ulit sa natuklasan kong yon, Papa Dudut. Gumuho ang mundo ko at nawala sa isang iglap ang tingin ko sa pagsasama namin ni Earl na almost perfect at masaya. Doon ko napatunayan na totoo ang kutob ko. Totoo nga na kadalasan sa kutob ng isang babae ay totoo. Hindi ako umiyak ng time na yon dahil mas namayani ang galit sa akin. Ang gusto kong gawin noon ay saktan si Earl. Kaya nang makalabas si Earl ng banyo ay binato ko siya ng cellphone niya. Tinamaan siya sa dibdib. Bakit mo ako binato? Anong nangyayari sa iyo, Candice? Ayos ka lang ba? Nagtatakang tanong ni Earl sa akin. Manloloko ka? Sinasabi ko na nga ba may babae ka? Galit kong sigaw. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nagmamaang-maangan pa si Earl. Nabasa ko ang text ninyo ng kabit mo sa cellphone mo, Earl. Hihiwalayan mo pala ako, ha? Pues, hindi na kita pahihirapan pa. Ako na ang makikipaghiwalay sa iyo. Sabi ko at sa pagkakataon na yon ay umiyak na ako kasi hindi ko na napigilan pa ang aking emosyon. Inamin ni Earl ang pagkakaroon niya ng relasyon sa ibang babae, Papa Dudut. Wasak na wasak ako ng time na yon. Ang gusto ko sana'y umalis sa bahay na yon pero pinigilan ako ni Earl. Nakiusap siya sa akin na ayusin namin ang aming relasyon. Ano nga ayusin? Paano ayusin, Earl? Nabasa ko sa text mo, sa kabit mo na iiwan mo na ako, ang sabi ko kay Earl. Hindi naman totoo yun. Sinabi ko lang yon sa kanya kasi tinatakot niya ako na magpapakamatay siya kapag hiniwalayan ko siya. Patawarin mo na ako, Candice. Kasalanan ko ang lahat. Nagpadala ako sa tukso at ngayon ay hindi ko na alam ang gagawin ko para makawala kay Sandra. Ayaw ko maging dahilan para mamatay ang isang tao. Naiiyak na wika pa ni Earl. Nung una ay ayaw kong maniwala sa mga sinasabi niyang yon ni Earl. Pero pinabasa niya sa akin ang palitan nila ng text message ni Sandra. At nakita ko roon na matagal nang nakikipaghiwalay si Earl pero tinatakot nga talaga siya ni Sandra na magpapakamatay ito kapag iniwan siya ni Earl. Alam ko na mahirap pang magtiwala sa asawa ko matapos kong malaman na nagtaksil siya sa akin. Pero mas pinili ko na magstay sa kanya. Pero sinabi ko kay Earl na dapat na niyang alisin si Sandra sa buhay niya. Dahil kung hindi ay makikipaghiwalay talaga ako sa kanya. Kung may gawin man si Sandra sa sarili nito ay labas na siya roon dahil choice na yon ni Sandra.
Ang iniisip ko rin kasi ng time na yon ay talagang tinatakot lamang ni Sandra si Earl at hindi naman ito kayang magpatiwakal. Ginagawa lamang niya ito para hindi siya iwanan ng asawa ko. Nangako naman si Earl sa akin na gagawin niya ang gusto ko, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako masyadong umasa. Hanggang isang gabi ay napansin ko na masayang umuwi si Earl. Naiyak niya akong niyakap at nagtaka ko kung ano ang nangyari. Sinabi sa akin ni Earl na tapos na ang problema niya kay Sandra dahil nakipaghiwalay na siya rito. Hindi raw matanggap ni Sandra at tinakot na naman siya nito pero hindi na siya nagpadala sa pananakot ni Sandra. Nagpalit na rin daw siya ng number at blinak sa social media account niya si Sandra. Wala na raw kung dapat na ipag-alala pa. Naging honest ako kay Earl at sinabi ko na masaya ako na wala na si Sandra sa buhay namin pero may hirapan pa rin ako magtiwala sa kanya. Naintindihan naman daw niya ako at handa daw siyang patunayan sa akin na nagbago na siya at hindi na niya ako lolokohin sa kahit na anong paraan. Pinagsisihan na raw niya ang maling nagawa niya sa akin, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan, ay may kakaiba akong naramdaman sa katawan ko. Madalas akong antukin kahit kakatulog ko pa lamang. Parang ang bigat palagi ng katawan ko. Nagkaroon ako ng hinala na buntis ako kaya sinabi ko yon kay Earl. Nang walang pasok si Earl sa trabaho ay sinamahan niya akong magpatingin sa doktor. At doon ay nalaman namin na tama nga ang kutob ko. 2 buwan na akong buntis ng time na yon, Papa Dudut. Wala man sa plano namin ni Earl ang sundan ng panganay namin ang panahon na yon, ay naging masaya pa rin kami. Naisip ko rin na baka yon ang maging way para tuluyan kaming magkaayos ni Earl. Dapat pala ay may kasama ka rito, Candice. Kapag malaki na ang tiyan mo, mahihirapan ka na kapag mag-isa ka rito. Alam mo naman na gabi lang ako nandito sa bahay ang sabi pa ni Earl. Hindi na pwede si mama Hindi na kaya ng katawan niya dahil sa stroke niya last year. Turan ko. Pwede tayong kumuha ng helper o kasambahay para hindi mo na kailangan na gawin ng mga gawaing bahay. Suggestion pa ni Earl. Pinag-isipan ko ang suggestion na yun ni Earl at ang sabi niya ay kaya naman niya na magpasahod kahit na isang helper lang. Pumayag na rin ako at nagkasundo kami na kapag kaya ko na ay aalisin na rin namin yung helper. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala namin pero wala silang maibigay na pwedeng maging kasambahay namin na pansamantala. Hanggang sa nagpost na siya si Earl sa social media account niya na naghahanap siya ng isang babaeng kasambahay. Bali ang nilagay niya ay hindi permanente ang trabaho. Tatagal lamang yon ng 1 taon at ilang buwan. Nakita ko na hindi nakapublic ang post niya kaya ang sabi ko ay i-public niya para marami ang makakita at pwede ring i-share ng iba niyang friends. Ginawa naman yun ni Earl at ilang araw lang ay sinabi niya na marami na siyang natanggap na mga messages na interesado sa trabaho na ino-offer namin. Alam ko naman ang password ng messenger ni Earl kaya kung minsan ay ako ang sumasagot sa mga nagme-message sa kanya na gustong maging kasambahay namin. May ilan na akong napili sa chat pa lamang at pinag-usapan pa namin ni Earl kung sino ba sa kanila ang dapat naming pipiliin. Medyo nahirapan din kami na pumili dahil para sa amin ay mahirap din kasi na magtiwala sa taong hindi namin kilala. Pero dahil wala rin naman kaming choice ay tinuloy namin ang desisyon naming kumuha ng isang helper sa bahay namin, Papa Dudut. May napili na kami ni Earl na isang babae na nasa 30s na. Yun nga lang ay sobrang layo ng panggagalingan niya at kailangan pa niyang sumakay ng eroplano. Pero ang gusto ng napili namin ay sa barko na lamang siya sasakay dahil doon daw siya masanay. Natuwa naman ang babae kasi sasagutin namin ang pamasahe niya papunta sa amin. 2 araw bago kami magpadala ng pamasahe sa helper na napili namin ay may isang babae ang nagpunta sa bahay namin. Nasa late 40s na siya. Katamtaman ang katawan niya at medyo matangkad siya. Hindi ko siya kilala at hindi rin siya pamilyar sa akin kaya sure ako
na iyon ang unang beses na nakita ko siya. Nang tanungin ko siya kung sino siya, ay nagpakilala siya sa pangalan na Sabel. Aniya ay gusto raw niyang pumasok na kasambahay sa akin dahil nakita ng anak niya ang post ni Earl sa social media. Sinabi daw sa kanya at alam daw niya na kayang-kaya niya ang trabaho sa bahay namin. Ang dami na agad niyang sinabi tungkol sa mga kaya niyang gawin at hindi na ako nagkaroon ng chance na sabihin kagad sa kanya na meron na kaming nakita. Basta binida niya ang sarili niya sa akin, Papa Dudut. Para bang ayaw niya talaga akong bigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Kaya nang huminto na siya sa pagsasalita ay doon ko lamang nasabi ang gusto kong sabihin. Nay, pasensya na ha, pero may nakuha na po kasi kami. Papunta na po siya rito sa susunod na linggo, ang sabi ko kay Isabel. Ibig sabihin ay hindi pa siya nagsisimula. Ma'am, ako na lang po ang kunin mo. Hindi ka magsisisi. Saka kailangan ko po talaga ng trabaho dahil kamamatay lang ng mister ko. Malayo din ang pinanggalingan ko at talagang nakipagsapalaran ako sa pagpunta rito sa inyo. Naluluhang sabi pa ni Isabel. Dahil sa naawa ko kay Isabel, ay sinabi ko sa kanya na umuwi muna siya at kakausapin ko ang asawa ko. Sa totoo lang ay magaan ang pakiramdam ko kay Isabel. Kasi para siyang isang nanay na maalaga at masipag sa mga gawaing bahay. Kung ako ang masusunod ay mas gusto ko siyang kunin na helper namin kesa doon sa nakausap namin sa social media account ni Earl. Kinuha ko na lang din ang contact number ni Isabel para matawagan ko siya kung ano ang magiging desisyon naming mag-asawa. Kinagabihan habang nagdi-dinner kami ni Earl ay nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Isabel. Sinabi ko na mukhang mas okay yon kesa sa nakausap namin sa online. Paano yung padadalhan natin ng pamasahe sa susunod na araw? Tanong pa ni Earl. Ako nang kakausap sa kanya. Sasabihin ko na meron na tayong nakuha. Ihingi na lamang ako ng sorry kahit ipadala ko pa rin yung pamasahe niya pero sa kanya na lang, turan ko. Ikaw ang bahala, may tiwala naman ako sa iyo ang sabi pa ni Earl. Ewan ko ba? Ang gaan ng loob ko kay Nanay Isabel. Mukha siyang mabait saka nakakaawa rin kasi siya. Kamamatay lang ng asawa niya tapos siya na yata ang nagtatrabaho sa pamilya niya. Ang sabi ko pa. Nang sumunod na araw ay tinawagan ko yung una sana naming magiging helper at pinaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Mabuti na lamang din at hindi sumama ang loob niya. Bilang pakonsuelo ay pinadala ko pa rin ang perang pamasahe sana niya. Sabi ko ay bayad ko yon para sa abala na nakos namin sa kanya. Ang sunod kong tinawagan ay si Nanay Isabel. Tuwang-tuwa siya nang sabihin ko na tanggap na siya at pwede na siyang magsimula sa susunod na araw. Stay in siya at libre lahat, may benefits din. Kinabukasan ay dumating na si Nanay Isabel sa bahay at nakilala na rin siya ni Earl. Dahil walang pasok noon si Earl, sa trabaho ay sinabi ko na ang mga gawaing bahay lang ang gagawin niya gaya ng paglilinis ng bahay, paglalaba, pagluluto at pagpaplantsa. Ako naman ang bahala sa anak ko. Pinagamit namin sa kanya yung bakanting kwarto na malapit sa kusina. Nilinis na rin namin yun ni Earl bago dumating si Nanay Isabel. Hindi rin namin kinalimutang sabihin na 1 taon at ilang buwan labang tatagal ang trabaho niya sa amin. Mag-i-stay lamang siya sa bahay namin ilang buwan after ko manganak at ang sabi niya ay wala naman daw problema yon para sa kanya. Nangako sa amin si Nanay Isabel na gagawin niya ng maayos ang trabaho niya at mapagkakatiwalaan namin siya. Alam mo, parang ibang pakiramdam ko kay Nanay Isabel. Hindi ko ma-explain, saka parang pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko ba siya nakita, ang sabi sa akin ni Earl nang nakahiga na kami ng gabing yon. Baka may kamukha siya na nakita mo. Saka anong pakiramdam mo sa kanya?
Tanong ko. Ayoko manghusga pero parang hindi maganda. Alam mo yung feeling na unang kita mo sa isang tao ay mabigat na ang dugo mo sa kanya? Tugon pa ni Earl. Sinabi ko kay Earl na magkaiba kami ng pakiramdam kay Nanay Isabel dahil feeling ko ay mabait at mapagkakatiwalaan ito. Magaan kasi talaga ang pakiramdam ko sa kanya at ng time na yon ay alam ko na hindi ako nagkamali na siyang kinuha naming helper sa aming bahay. Sa first week ni Nanay Isabel sa amin, inobserbahan ko siya nang hindi niya alam. Nakita ko kung gaano siya kasipag, Papa Dudut. Kung minsan nga ay ako na ang nahihiya kasi halos hindi na siya nagpapahinga. Doon ko nasabi sa sarili ko na hindi nakakapagsisi na siya ang helper namin. Kasi naging magaan talaga ang loob ko simula nang magtrabaho siya sa amin. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang luto ni Nanay Isabel. May kakaiba sa mga niluluto niya na kahit simpleng putahe lamang naman ay nasasarapan ako. Sabi ko nga kay Nanay Isabel, ang sarap niyang magluto at mas lalo akong bibilis na tataba. Maganda nga at marami ka nakakain palagi kasi buntis ka. Ang swerte mo nga kasi maganda ang buhay mo. Ako noong buntis ako sa mga anak ko ay wala kaming makain. Kaya magpasalamat ka na may kinakain ka, ang tura ni Nanay Isabel. Kaya nga po maswerte rin po ako kasi masipag ang asawa ko, ang wika ko. 3 na ang naging anak ko. 3 beses na rin ako nanganak, kaya makinig ka sa mga sasabihin ko. Kahit naranasan mo na ang mga anak ng 1 beses, ay marami ka pang hindi alam sa pagbubuntis, ang sabi ni Nanay Isabel. Sige po, nakakatuwa nga po kasi parang ikaw yung nanay ko. Noong siyang nag-aalaga sa akin noong first time kong mabuntis, ay ganyan din siya. Marami rin siyang bilin sa akin, masaya kong sabi. May mga bagay na sinabi sa akin si Nanay Isabel na dapat at hindi ko dapat gawin. Naramdaman ko na talagang concern siya sa akin kaya niya yon ginagawa, Papa Dudut. Nang nasa 4 na buwan na ang pagbubuntis ko, ay may pinapainom si Nanay Isabel sa akin bago ako matulog na hindi ko alam kung ano, basta ang sabi niya ay pinakulo ang katasyon ng isang halamang ugat na pampakapit ng sanggol sa tiyan. Yun daw ang iniinom niya noong buntis siya sa mga anak niya at talaga raw na malusog ang mga ito nang lumabas. Sunod lamang ako ng sunod sa mga sinasabi ni Nanay Isabel noon, Papa Dudut. Para kong laruan na disusi na kung ano-ano ang gusto niyang gawin. Ay wala akong magawa kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Hindi ko nararamdaman ang sandaling yon na may mali sa ginagawa ni Nanay Isabel sa akin, pero si Earl ang nakakapansin noon. Pansin ko lang, lahat ng sinasabi ni Isabel sa iyo ay ginagawa mo. Tandaan mo, Candice, mas ligtas pa rin ang sinasabi ng doktor sa iyo. Last month hindi ka na nagpa-check up dahil naniniwala ka sa sinasabi ni Isabel na okay ka at ang baby natin. Tura ni Earl sa akin. Bakit hindi ako maniniwala kay Nanay Isabel? Ang sabi niya ay maalam siyang manggamot dati at nagpapaanak din siya. Kaya naniniwala talaga ako sa kanya, wika ko. Kahit na, nagwo-worry lang ako para sa iyo at sa magiging anak natin, ang sabi pa ni Earl. Sinabi ko kay Earl na wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil malaki ang tiwala ko kay Nanay Isabel. At alam ko na hindi siya gagawa ng ikakapahama ko. Ramdam ko kasi na parang anak na ang turing niya sa akin, Papa Dudut. At lahat ng pinapagawa at pinapainom niya sa akin ay para sa kabubuti ko at ng baby na dinadala ko ng time na yon. Isang araw ay nagpaalam sa akin si Earl na meron silang 3 days na team building sa isang beach resort sa Batangas. Napatunayan niya sa akin na team building ang pupuntahan niya kaya kampante ko siyang pinayagan, Papa Dudut. Kaya nang umalis si Earl ay ang panganay ko at si Nanay Isabel lamang ang palaging kasama ko sa bahay.
Sa unang gabi na wala si Earl ay isang hindi may paliwanag na pangyayari ang nangyari. Mahimbing na akong natutulog noon sa kwarto at katabi ko sa higaan ng panganay kong anak. Siguro'y madaling araw na ng oras na yon nang bigla akong magising dahil sa sobrang init ng pakiramdam ko. Lumabas ako sandali ng kwarto para uminom ng tubig at nang bumalik ako sa kwarto namin ay may naramdaman ako na parang may ibang tao doon. Binuksan ko ang ilaw at wala akong nakitang ibang tao kaya pinatay ko na ulit ang ilaw. Bumalik na ako sa pagkakahiga. Hindi pa man ako nakakakapit ng matagal ay nagulat ako nang may naramdaman akong tumalon sa ibabaw ko. May naramdaman akong sobrang sakit sa tiyan ko. Sa pagbukas ko ng aking mata ay napasigaw ako nang makita kong isang babayang nakatayo sa may gilid ng kama at parang nakatingin siya sa akin, Papa Dudut. Sigurado ako na siya yung tumalon sa ibabaw ko. Tumatawa siya tapos yung tawa niya ay masakit sa tenga. Sobrang tinis at hindi ko nga lang makita ang mukha niya dahil madilim sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero bigla na lamang nawala sa paningin ko yung babae na yon dahil sa pasigaw ko. Ay nagising ang anak ko at umiyak siya kaya pinatahan ko muna siya. Mabuti na lamang at kumatok si Nanay Isabel at nang pumasok siya ay sinabi niya na nagising siya dahil sa narinig niya akong sumisigaw. Ano ba nangyari sa iyo, Candice? Tanong ni Nanay Isabel. Kinarga niya ang panganay kong anak at siya na nagpatahan dito sa pag-iyak. May babae po kasi rito kanina sa kwarto. Nakakatakot po siya tapos bigla na lamang nawala. Tugon ko. Paano magkakaroon dito ng babae? Tayo lang naman ang nandito, ang sabi pa ni Nanay Isabel. Ewan ko, Nanay, hindi ko po maintindihan ang nangyari. May nakita talaga ako. Hindi ko masabi na guni-guni ko lamang yun. O kung totoo siya, naguguluhan kong sabi. Naku, babae ba talaga ang nakikita mo? Hindi kaya isang pangitain na yan? Parang babala, ang sabi ni Nanay Isabel. Tinanong ko si Nanay Isabel kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya sa akin na noong buhay pa ang asawa niya ay ng babae ito. Pero hindi pa niya yon malalaman kung hindi pa palaging may babaeng nagpapakita sa kanya na hindi naman daw niya kilala, Papa Dudut. Nung una raw ay sa panaginip nakikita ni Nanay Isabel ang babae hanggang kahit sa gising siya ay nakikita na niya ito. Yun pala ay pahiwatig na yon na merong ibang babae ang asawa niya. Parang isang mabait na kaluluwa raw yung babae na nagpapakita sa kanya at binibigyan siya ng babala tungkol sa pangangaliwa ng kanyang asawa. Kinakabahan ako sa sinabing yon ni Nanay Isabel at ang unang pumasok sa utak ko ay baka niloloko na naman ako ni Earl. Baka kaya wala na akong nararamdaman na may ginagawa siyang kalokohan ay dahil sa ginagalingan na niyang pagtatago. Ang sabi naman ni Nanay Isabel ay hindi niya sinasabi na may babae si Earl. Pero lakasan ko daw ang pakiramdam ko. Huwag daw akong papayag na niloloko ako ni Earl kung sakali. Nang iwanan na kami ni Nanay Isabel sa kwarto ay napaisip ako ng malalim. Naging paranoid ako ng time na yon at nagkaroon ako ng duda na baka hindi sa team building nagpunta si Earl at baka sa babae niya, Papa Dudut. Kahit 3 araw lamang na nawala si Earl ay parang sobrang tagal na noon para sa akin. Para bang nasa malayong lugar siya. Simula nang sabihin sa akin ni Nanay Isabel yung ibig sabihin kaya nakakakita ako ng hindi ko kilalang babae ay hindi na nawala sa utak ko ang hinala na baka nang bababae na naman si Earl. Malakas talaga ang pakiramdam ko na niloloko ulit niya ako sa pangalawang pagkakataon. Napakahirap pa namang mag-isip ng mga ganong bagay kapag buntis ang isang babae. Pero hindi ko talaga maiwasan, Papa Dudut. Para bang may bumubulong palagi sa akin na may ginagawang kalokohan si Earl. At baka sa oras na hindi ko siya kasama ay ibang babae ang kasama nito. Mas lalong lumakas ang mga bulong kapag mag-isa ako at kapag bago ako matulog. Kaya nang dumating sa bahay si Earl ay sinalubong niya ako ng halik at umiwas ako sa kanya.
Ang sabi ni Earl ay parang hindi ko naman daw siya na-miss sa ginawa kong pag-iwas sa halik niya. Team building ba talaga ang pinuntahan mo, Earl? Malamig kong tanong sa asawa ko. Oo, hindi ba't yun ang pinaalam ko sa'yo? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong niya. Baka hindi team building ang pinuntahan mo ha, baka sa babae mo. Akos ako kay Earl. Hindi makapaniwala si Earl sa sinabi ko, Papa Dudut. Para maniwala ako na totoong nag-team building sila ay ipinakita niya ang ilang picture nila ng mga katrabaho niya at ang mga naging activity nila sa kanyang cellphone. Maging ang date and time kung kailan kinuha ang picture ay pinacheck din sa akin ni Earl para maniwala na ako sa kanya. Aaminin ko na napahiya ako nang mapatunayan ni Earl sa akin na mali ako ng hinala sa kanya, Papa Dudut. Bilang pagpapakumbaba ay humingi ako ng tawad sa kanya at inamin ko na naging paranoid lamang ako. Simula noon ay huminto na ang mga bumubulong sa akin tungkol kay Earl. Ilang araw din na hindi na nasundan pa yung pagpapakita ng babae sa akin na hindi ko kilala, kaya naisip ko na guni-guni ko lamang yon at wala yung ibang ibig sabihin, Papa Dudut, kagaya ng sinabi sa akin ni Nanay Isabel. Habang si Nanay Isabel ay patuloy pa rin sa pag-aalaga sa akin at paggawa ng mga gawaing bahay na hindi ko na nagagawa, sarap na sarap pa rin ako sa luto niya. Kahit ang sabi ni Earl ay wala namang espesyal na luto si Nanay Isabel. Kagaya lang daw yon ng mga normal na Filipino foods na natitikman niya. Pero iba talagang panlasa ko sa luto niya, Papa Dudut. May kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Wala pa rin palya ang pagpapainom ni Nanay Isabel sa akin doon sa pinapakuluan niya na hindi ko pa rin alam kung ano. Wala akong kaalam-alam na hindi pala nagugustuhan ni Earl na may pinapainom si Nanay Isabel sa akin na hindi sinasabi ng doktor. Dumating ang gabi na napansin ko na hindi na ako pinapainom ni Nanay Isabel. Kaya nang isang umaga at kami lang ang nasa bahay, ay hindi na ako nagdalawang isip na magtanong sa kanya. Nanay Isabel, bakit hindi niyo na po ako binibigyan ng pinapainom ninyo sa akin tuwing gabi? Tanong ko. Paano kinausap ako ni Earl nung nakaraang linggo? Ang sabi ay tumigil na ako sa pagpapainom sa iyo noon kasi baka may masamang epekto sa iyo. Sagot pa ni Nanay Isabel. Matagal-tagal na akong umiinom noon pero wala akong nararamdaman na hindi maganda sa katawan ko. Ang sarap pa nga palagi ng tulog ko. Hindi na tuloy ako makatulog ng maayos kasi hindi na ako nakakainom noon, ang sabi ko. Wala akong magagawa, sinusunod ko lang si Earl. Amo ko rin siya at hindi lang ikaw. Dapat ko rin sundin ang mga sinasabi niya sa akin, ang sabi pa ni Nanay Isabel. Kinausap ko si Earl tungkol sa bagay na yon at ang naging paliwanag niya ay hindi kami sure kung makakabuti ba talaga para sa akin at sa baby ko ang pinapainom sa akin ni Nanay Isabel. Kung gusto ko raw ay tanungin namin yung doktor at kapag sinabi na safe ay saka ko ituloy ang pag-inom. Ang sabi ko naman ay hindi na kailangan dahil susundin ko na lamang kung ano ang gusto niya para hindi na humaba pa ang usapan, Papa Dudut. Ayaw ko na rin kasing pagtalunan namin yun ni Earl. Mas okay na sundin ko na lamang kesa magtalo pa kami. Nang magpa-check up naman ako ay nalaman namin na healthy ang baby namin ni Earl. Binigyan na rin ako ng ibang vitamins at gatas na kailangan kong inumin. At yun na lang ang tiniti ko, Papa Dudut. Ay naman kay Nanay Isabel ay walang kaso sa kanya na hindi na ako uminom ng ginagawa niyang herbal drink kung yun ang gusto ni Earl para sa akin. Sa mga lumipas na araw at linggo ay naging normal at okay naman ako. Kaya lang ay may kakaiba na akong napapansin kay Nanay Isabel. Yon ay ang hindi na niya ako kinakausap na parang may masama akong nagawa sa kanya. Siyempre dahil sanay ako na araw-araw kaming nag-uusap ay nabahala ako sa panlalamig ni Nanay Isabel sa akin, pero nang tanungin ko siya kung meron ba siyang problema o kaya ay may nagawa ba akong hindi niya nagustuhan, ay sinabi niya na wala. Medyo nami-miss na raw kasi niya yung anak niya na kasama niya sa bahay.
dahil simula nang magtrabaho siya sa amin ay hindi na niya ito nakita. Ang sabi ko kay Nanay Isabel ay pwede naman siyang umuwi sa kanila kahit 3 araw dahil simula nga nang pumunta siya sa amin ay hindi na siya nag-day off pa. Pinag-day off naman namin siya pero siya mismo ang tumatanggi. Ang sabi sa akin ni Nanay Isabel ay baka sa susunod na buwan na niya gawin yon. Kahit papaano ay nawala ng pangamba ko na baka nagtatampo o nagagalit si Nanay Isabel sa akin dahil sa mga sinabi niya. Inisip ko na kaya siya ganoon ay dahil sa namis niya ang mga anak niya. Nang sumunod na araw ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng spotting at akala ko ay manganganak na ako kahit na hindi ko pa kabuwanan. Dinala kaagad ako ni Earl sa doktor at ang sabi ng doktor ay okay lang daw ang baby ko. Stress lang daw siguro ako ng mga nakaraang araw. Nagtataka ako kasi hindi naman ako na-stress. Hindi ko na rin masyadong pinansin ang nangyari noong malaman kong ayos lang ang baby ko. Yun naman ang importante sa akin. Isang araw ay bumisita sa akin ang kaibigan kong si Angela para kumustahin ang pagbubuntis ko. Sa gitna ng aming pag-uusap ay sinabi niya na meron siyang problema. May hinala siya na merong kumukulam sa kanya. Inamin sa akin ni Angela na ilang buwan na siyang hindi makatulog ng maayos. Madalas din daw ang pananakit ng kanyang tiyan at tinanong ko siya kung nagpatingin na ba siya sa doktor. At yun na raw ang una niyang ginawa pero kahit ang mga doktor ay walang nakitang mali sa kanya. Binigyan lamang siya ng kung ano-anong gamot na hindi naman daw napapabuti ang pakiramdam niya. Nakiusap si Angela sa akin na baka pwede ko siyang samahan sa manggagamot na pupuntahan niya. Wala kasi siyang pwedeng isama at ako lamang ang naisip niya. May sasakyan naman si Angela at hindi ako masyadong mapapagod sa pagbiyahe. Umayag ako at nang magpaalam ako kay Earl ay pinayagan din naman niya ako dahil hindi naman yon gaanong kalayo. The next day pumunta na kami ni Angela sa manggagamot, Papa Dudut. Nasaksihan ko kung paano tinulungan ng manggagamot na babae si Angela sa problema niya. Nagawa nilang makausap yung kumukulam kay Angela sa pamamagitan ng katawan ni Angela at sa uli sinabi ng kumukulam sa kaibigan ko na tigilan na nito ang pangungulam kay Angela. Ikaw, hindi ka ba magpapagamot sa akin? Tanong sa akin ng manggagamot. Ay hindi po, sinamahan ko lang po itong friend ko. Ang turad ko. Kailangan mo rin magpatingin sa akin. Unang kita ko pa lamang sa iyo ay alam kong may kumukulam sa iyo. Inuunti-unti ka na niya kaya hindi mo napapansin. Huwag mo nang hintayin na biglaing ka niya. Ang sabi pa ng manggagamot. Kinumbinsi ako ni Angela na magpatingin na pero hindi niya ako napilit. Ayoko kasing gawin yon nang hindi ako nagpapaalam sa aking asawa. Pero nag-aalala talaga sa akin ang manggagamot kaya binigyan niya ako ng isang kwintas na pangontra sa kulam. Dinasalan na raw niya yon kaya effective yon. Kapag daw may biglang lumayong tao sa akin ang ibig sabihin na yon ang kumukulam o nagpapakulam sa akin. Mahigpit na ibinilin sa akin ang manggagamot na huwag ko raw yung huhubarin kahit na natutulog ako. Ang totoo ay naniwala ako sa sinabi ng manggagamot. Nang umuwi na ako sa bahay at nakita ko ni Nanay Isabel ay nagulat siya sa suot kong kwintas. Sinabi niya na bakit daw ako may suot na ganoon at ang sabi ko ay pinasuot sa akin ng manggagamot na pinuntahan namin ng kaibigan ko. Wala naman akong napansin na kakaiba kay Nanay Isabel pero kinabukasan ay bigla na lamang siyang nagpaalam sa amin ni Earl. Nagulat kami kasi biglaan ang pagpapaalam niya. May sakit daw kasi ang anak niya at kailangan siya nito. Nang sumunod na araw ay umalis na si Nanay Isabel nang hindi nagpapaalam. Ang ginawa namin ni Earl ay kinausap namin yung nauna sana naming kukunin na helper na baka pwedeng siya na ang pumalit kay Nanay Isabel. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag siya at siya na rin ang naging helper namin. Pinapunta ko na rin sa bahay namin yung manggagamot para doon na niya ako matingnan. Ani ay malakas ang kutob niya.
na tumigil na ang kumukulam sa akin dahil nakita nito ang suot kong kwintas. Alam daw ng kumukulam sa akin na malakas ang proteksyon ko, Papa Dudut. Doon ko na naalala si Nanay Isabel. Ang sabi pa ng manggagamot ay maglinis kami ng bahay. Sigurado raw siya na merong iniwang gamit ang kumukulam sa akin. Hinalughog namin ang buong bahay at natakot kami nang may nakita kaming manika na may lamang lupa sa loob. May kasama rin yung papel kung saan ay nakasulat ang pangalan ko. Nakita namin yon sa ilalim ng kama namin ni Earl at nakatapat yon sa kung saan ako pumepwesto sa pagkakahiga. Malinaw na sa amin na si Nanay Isabel ang may kagagawa noon, Papa Dudut. Ang hindi lang namin alam ay kung bakit niya ako kinukulam gayong wala akong natatandaan na may nagawa akong masama o mali sa kanya para umabot sa ganoon ang galit niya sa akin. Nakapanganak na ako ay hindi ko pa rin nahanap ang kasagutan sa tanong ko na yon, Papa Dudut. Ang sabi sa akin ng manggagamot ay malaki ang hinala niya na kung hindi ko naagapan ang pangungulam sa akin ay papatayin talaga ako at ang baby ko. Yun daw ang goal ng kumukulam sa akin, Papa Dudut. Hanggang isang araw nang umuwi si Earl mula sa trabaho niya ay meron siyang ipinakitang picture sa akin sa cellphone. Picture yun ni Nanay Isabel at ang kabit ni Earl dati. Nalaman namin na anak pala ni Nanay Isabel ang dating kabit ng asawa ko, Papa Dudut. Nagkaroon daw kasi ng hinala si Earl na ang dati niyang kabit ang nagpapakulam sa akin at nakita niya ang luma nitong social media account. Dahil doon ay nakita niya ang picture na yon. Sobrang laki ng naging pagsisisi ni Earl dahil kung hindi raw siya natukso ay hindi yon mangyayari. Ang sabi ko naman ay huwag na niyang sisihin ang sarili niya dahil tapos na yon. Ang mahalaga ay wala na si Nanay Isabel sa bahay namin. Kung ganoon pala ay mukhang sinadya ni Nanay Isabel ang pagpasok bilang helper sa amin para mas madali niya akong makulam. Malamang ang anak nga niya ang nakakita ng post ni Earl na kailangan namin ng helper. Nakakahanga lang ang tapang ni Nanay Isabel na pumasok sa buhay namin. Ganoon pa man ay hindi ko na naisipang gumanti pa. Para saan pa? Tahimik na ang buhay namin at ipinagpapasalamat ko na lamang sa Diyos na safe ang baby ko at walang masamang nangyari sa kanya. At sana'y wala ng taong papasok sa buhay namin na may masama palang intensyon. Hanggang ngayon ay isa yon sa mga paulit-ulit kong ipinagdarasal sa Diyos. Nagmamahal, Candice. Sa panahon ngayon ay isa sa mga dapat nating matutunan ay ang pag-filter ng mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Walang masama sa pagkilala sa isang tao na hindi natin kilala, ngunit hindi rin masama na kilalanin muna natin sila bago natin ibigay sa kanila ang ating pagtitiwala. Hindi porket maganda ang ipinapakita nila sa simula ay maganda rin ang hangarin nila sa iyo. Huwag kang magpapadala sa unang impression na ipinapakita niya. Kung minsan ay makakabuti rin kung papakinggan mo ang iyong kutob o opinyon ng mga taong alam mong pinagkakatiwalaan mo na. Mahalaga ang kakayahan natin sa pagsusuri sa isang tao na nais pumasok sa ating buhay upang mapanatili ang ating safety and peace of mind. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng mga viewers natin ay hindi pa nakasubscribe. Ano pang hinihintay ninyo mga viewers, mga listeners? Mag-subscribe na sa Papa Dudut YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao tayong nakakasalamuha sa mundo na ito na handang gamitin kung anuman ang kaya nating ibigay. Mga taong susubok kung hanggang saan mo kayang magbigay. Ikaw kabarangay, may tao na bang nanggamit sa'yo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Raisa, 31 years old. Ipapakilala ko na ang sarili ko bilang manggagamit. Nakasanayan ko ng manggamit ng tao para lamang makausad ako sa buhay. Hindi kasi ako pinalad na lumaki sa isang mayamang pamilya. Tinulungan ko ang mga magulang ko sa maliit na kabuhayan namin. Ginawa ko ang lahat para makaangat kami kahit may mga natapakan na ako sa prosesong yon. Ayoko na kasing maging mahirap. Sino ba namang may gusto noon? Kaya ginamit ko ang lahat ng meron ako para makamit ko ang mga gusto ko sa buhay. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo ay hindi ako proud na sabihin pero nilandi ko ang professor ko para lamang maipasa ako dahil hindi naman ako ganon kagaling sa klase. Ginamit ko ang pagkababae ko sa kanila at gumana naman. Alam kong naging laman ako ng usap-usapan ng mga kaklase ko pero hindi ko na pinagtuunan pa yon ng pansin dahil mas importante na makatapos ako kaagad ng pag-aaral para makahanap ako ng maayos na trabaho na makakatulong sa pag-angat ko sa buhay. Noong nakatapos na ako ay ibang panggagamit naman ang ginawa ko. Nakahanap ako ng trabaho pero nasa mababang posisyon pa lamang ako. Kapag alam kong wala akong magamit noon sa trabaho para umangat ang posisyon, agad akong nagre-resign. Nakailang palit na ako ng trabaho mula noong nakatapos ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Kapag nararamdaman ko kasi na hindi ako mapopromote kaagad, ay hindi na rin ako nagtatagal pa. Gusto ko ay madalian kong makuha ang promotion kahit sa hindi patas na pamamaraan pa yon. Hanggang sa sumapit ang taong 2023 at nakapasok ako sa trabahong binigyan naman ako ng medyo may kataasang posisyon. Pero dahil hindi naman ako madaling makontento ay pinangarap ko pa ring umangat kahit na wala pa sa tamang oras. Ganon katindi ang ambisyon kong makatakas mula sa kahirapan, Papa Dudut. Ganon katindi ang ambisyon kong umangat sa buhay. Wala na akong pake kung malibang hindi sumunod sa tamang panahon ng mga bagay. Isang patunay ang pagmamadali ko nang naging boss ko si Nicolo na nooy 40 anyos na. Kakahiwalay lang niya noon sa kanyang long-time girlfriend na si Lovely na kaidaran din niya. Sa isang inuman kung saan ay malaya niyang nakwento sa akin ang lahat. Nagamit ko ang pagkakataon na yon, Papa Dudut, para may sakatuparan ang plano ko
na pag-angat sa buhay. Shot pa! Nakarami na ako Mas nakarami pa rin ako sa'yo, kaya shot ka pa! Pag sobra talagang problema, sobra rin ang pag-inom Sino may problema? Ikaw? Ayos naman ako. Gusto ko lang uminom. O gusto mo lang makatakas sa problema mo? Lahat naman tayo gustong tumakas. Ikaw, may tinatakasan ka ba? Marami! Una, kahirapan. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, kahirapan. So ayun, marami akong tinatakasan na kahirapan. Hindi ko naman na siguro kailangan sabihin sa'yo kung ano ang tinatakasan ko, di ba? Alam ko kung sino ang tinatakasan mo. Hindi ko maiko-consider ang ex-GF kong si Lovely na sino eh. Bagay lang siya sa akin. Kaya ano ang tawag ko sa kanya? Bagay siya na napakinabangan mo ng ilang taon. Mahigit 10 years. Wala na ba talagang balikan? Ayaw na niya eh. Ayaw talaga siya. Ikaw ba namang ituring lang na isang bagay kaysa tao, diba? Pero joke lang yun, sir. Pasalamat ka, wala tayo sa office. Kundi si Santi ka na sa akin. Pero joke lang yun, Riza. Total, wala naman tayo sa opisina. Ayos lang naman sigurong maging pantay muna tayo ngayon, no? Aayain ba kitang mag-inuman kung may plano akong ipamukha sa'yo ang pagiging boss ko? Di ayos. Magtanong ka lang kung gusto mong sumagot ako bilang isang kainuman mo at hindi boss mo. O kaya, ikaw na lang ang magtanong na kunwari mas marami akong alam sa'yo kahit ikaw ang boss ko. Gusto ko yan. Wala muna ang pride ko sa inumang to. Normal mo lang ako nakainuman. So, anong unang tanong ng normal na Nicolo? Paano ba ako makakaahon sa hiwalayan namin ni Lovely? Magkakaiba kasi tayo ng paraan para makaahon eh. Pero para sa akin, ito lang yung sa akin kapag galing ako sa hiwalayan, naghahanap ako agad ng kapalit. Naghahanap ka ng pantapal sa sakit? Oo, rebound. Band-aid kung titignan, panakip-butas. Hindi ba mas mahirap yung pansamantalang pantapal lang? Andun pa rin yung sugat eh. Pero napapatuyo ng band-aid na yun ang sugat, diba? Pero ang tagal dahil di nakakahinga ng maayos yung sugat. Pero nababawasan yung dagdag na sakit kapag nakalantad lang yung sugat. Ang galing mo dyan. So, dapat ba ako ng boss mo? Nasa inuman tayo. Huwag mong kakalimutan. Walang boss sa sitwasyon na to. Inuman lang. Ayun lang naman ang sa akin Pero desisyon mo pa rin kung paano mo pagagalingin ang sugat mo. Maganda yung paraan mo. So gagawin mo? Kailangan ko na rin kasing matakpan yung sugat ko. Ayos yan. So nakaisip ka na ba kung saan ka kukuha ng band-aid mo? Kung papayag na maging band-aid yung nasa harapan ko. Teka, dalawa kami ng bote ng beer na nasa harapan mo. Alin sa amin? Ako ang napiling gawing band-aid ni Nicolo, Papa Dudut. At hindi ko naman yon tinanggihan, hindi dahil gusto ko siya kundi meron akong ibang pakay sa kanya. Promotion. Yun lang naman ang kailangan ko kaya pumayag akong gawing pantapal ni Nicolo habang nasasaktan siya sa hiwalayan nila ni Lovely. Nilihim namin yon sa trabaho dahil bawal yon at syempre hindi maganda sa paningin ng mga katrabaho namin. Maganda ring napapayag ako ni Nicolo na maging panakipbutas niya dahil nakakakuha ako ng mga malalaking pabor na may kinalaman sa trabaho. Hindi niya ako natanggihan sa bawat hiling ko sa kanya. Hindi ko pa syempre binanggit ang kagustuhan kong ma-promote. Alam kong alanganin pa ako ng mga oras na yon at naisip ko na hayaan munang mahulog ng matindi si Nicolo sa sitwasyon namin para hindi na siya makaahon at mawala na siya ng choice kundi ibigay ang gusto ko para matulungan ko siya sa pagbangon niya.
Masama na kung masama pero yun lang ang nakita kong paraan, Papa Dudut, para makuha ko ang gusto ko. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagpatuloy pa rin kami sa ginagawa namin. Oo, andun na rin syempre yung may nangyayari sa amin at alam ko namang una pa lamang ay kasama na yon sa package. Hindi kagwapuhan si Nicolo kaya hindi ganong kadaling makipag-ano sa kanya. Kaya lang sa ngalan ng pangarap ay umoo na lamang ako. Hindi ko man ginalingan sa trabaho ko sa opisina pero ang maging band-aid ni Nicolo ang alam kong nagalingan ko. Kaya nga pabalik-balik siya noon sa akin at hindi ko naman siya magawang tanggihan kahit wala ko sa mood. Tinis ko na lamang kung yon ang paraan para magpatuloy ang plano kong promosyon. Kung tatanungin ninyo ako kung nakakaramdam ba ako ng guilt, syempre hindi. Nakinabang din naman si Nicolo sa akin at darating rin naman ang oras ko para maningil. Nainip nga ako kaya sa tuwing may nangyayari sa amin ay sinusubukan ko ng banggitin ang intensyon ko. Kaya lang Papa Dudut ay madalas ay laging hindi umuubra ang ginagawa ko. Iba ka talaga. Sabi naman sa'yo, hindi ako basta-basta. At naniniwala naman ako. Hiningal ka nga. Alam kong naniniwala ka na. Yossi? Pas muna. Di pa nga ako makabawi sa ingal ko. Iba ka rin mang pagod. Di ba nga sa lahat ng pagod, ito yung uulit-ulitin mo? Hindi ko na kailangang mag-gym. Sayang lang ang membership kung libre mo lang din namang makukuha sa akin. Para ka nang nakapag-treadmill. Kung lahat ng babae katulad mo, magsasara lahat ng gym sa Pilipinas. Goal ko lahat ng gym sa Asia magsara. Kung tuloy-tuloy tayong ganito, malamang next week may abs na ako. Dapat nga ako tong magkaroon ng abs kasi ako naman tong nagtatrabaho sa ating dalawa. Pero bakit ako yung hinihingal ng todo? Kasi di ka sanay sa ganitong klaseng workout sa kama. Alam mo, mahal ko pa si Lovely. Pero pagdating sa kama, winner ka. Ang sarap namang pakinggan yan. Teka, anong oras na ba? Aalis ka na ba? Dito ka na lang matulog para may kasama ako. Kailangan ko nang umuwi. May presentation bukas ng hapon para sa sales team. Speaking of sales team, di ba malapit nang mag-retire si Sermon? Oh, paano mo nalaman yan? Alam mo naman ang chismis sa office. Tinginan pa lang sa mga mata, alam mo na agad. Nabanggit lang naman ni Mon minsan sa meeting namin na may plano na siyang mag-retire at bumalik ng Bacolod. Sinong papalit sa kanya? Hindi pa napag-usapan. Baka kasi magbago pa yung isip ni Mon. Hindi pa handa ang sales team kung aalis siya. Kaya hanggat maaari, ayaw muna naming pag-usapan ulit. Kung ako lang, hayaan nyo na magpahinga si Sermon. Marami namang iba dyan na deserving sa promotion. Hindi naman sayo ako mag-retire, Simon. Kaya lang wala pa ako nakikitang kayang i-handle yung sales team natin. Alam mo naman kung gaano kataas mga ego ng mga yun. Sumasabog pag magkakasama sila. Simon lang may kayang pababain ang ego nila nang hindi naaapektuhan ang performance nila. Pero wala ka man lang bang napipisal sa office na pwedeng humawak sa sales team? Siguro si Elena. Ha? Si Elena? Ano bang alam nun puro Facebook lang ang inaatupag. Tsaka kapag broken-hearted yon, di nakakapag-focus sa trabaho niya. Pagsisisihan mo lang na ipalit siya kay Sermon. Wala pa talaga ako maisip eh. Aalis na muna ako. Mag-isip ka pa. Isa na lang tapos umuwi ka na. Kung utusan mo ako, parang ikaw ang boss sa atin ah. Tandaan mo, habang nasa kama kita, ako ang boss mo. Pwede pa ba magpalipin muna ulit sa kama mo, boss, bago ako umuwi? Sino muna yung napipisil mo sa promotion? Pisilin muna kita. Saka ako ibubulong sa'yo. Pinagbigyan ko siyang muli pero wala pa rin siyang sinabi sa kung sino yung ipapalit niya kay Sermon kapag nag-retire ito.
Hindi ko na lamang pinahalata ang inis ko, Papa Dudut, at nagmadali na siyang umalis matapos ang second round. Wala na naman akong napala sa promotion na gusto ko. Hindi naman ako under ng sales team pero pangarap ko talagang i-manage yon. Sa tingin ko ay kaya ko naman dahil sa experience ko sa pagbebenta noong nag-aaral pa lamang ako. At hindi naman sa pagmamayabang pero maganda talaga ako. Kaya nga madali kong naibenta ang alindog ko kay Nicolo. Naisip ko na magagamit ko ang ganda ko para mapasunod ko ang mga nasa sales team dahil karamihan doon ay mga lalaki. Bukod pa roon ay alam kong magagamit ko rin ang ganda ko sa mga boss ko. Katulad na lamang kung paano ko ginamit ang pagkababae ko kay Nicolo. Kaya lang ay hindi niya ako nakita bilang fit sa position na yon, Papa Dudut. Para hindi na sumama ang loob ko, lalo ay inisip ko na lamang na baka nga hindi pa talaga mag-retire si Sir Mon. Kaya lang pag nagkataon ay mas matatagalan ang pagiging band-aid ko sa sugat ni Nicolo kung hindi ko pa makakamit kaagad ang promotion na gusto ko. Sa totoo lang ay gusto ko nang kumawala sa sitwasyon naming dalawa pero hindi ko magawa dahil nga nandun ako at kailangan ko na yung panindigan. Ang unang plano ko ay hayaang mahulog sa akin ang husto si Nicolo hanggang sa hindi na siya makaahon. Pero ang nangyari parang kabaligtaran. Ako yung hindi na makaahon sa ginawa kong butas, Papa Dudut. At wala akong ibang choice kundi ang manatili doon habang hinihintay ang pagkakataon na sisilipin ako ni Nicolo at dadamputin mula sa pagkakahulog ko. Panay ang tanong ko sa sarili ko noon kung kailan niya ako iaahon. Paano nga ba niya ako iaahon sa pagkakalubog na ako naman ang may pakana? Nakabalik kaagad ang karma sa akin pero hindi pa tapos ang laban. Alam kong mahilig si Nicolo kaya hindi ko hahayaan na hindi ko magamit ng husto ang sarili ko sa kanya para makuha ang gusto ko. Pinalakas ko ang loob ko at sinabing mahaba pa ang laban at hindi pa ako pwedeng sumuko. Nasa kamay ko na si Nicolo at kailangan ko na lamang mahawakan ang leeg niya para hindi na siya makaatras. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy namin ni Nicolo ay nakasanayan ko na siyang makasama. In-enjoy ko na lamang ang presensya niya habang hindi pa ulit ako nakakabuelo na ipasok sa usapan ng promotion ko sa opisina. Sabi ko nga kahit na hindi na niya ako gawing manager ng sales team, kahit ano na lamang na klase ng promotion basta mas mataas sa posisyon ko. Naisip ko kasi na baka nga naman hindi pwede sa akin ang maging manager. Marami na akong naisip na posisyon na pwede kong pasukan o kaya ay nakawin mula sa ibang kaopisina ko. Sabi ko nga kung hindi man kusang ibibigay sa akin ni Nicolo ang posisyon na gusto ko ay handa ko yung nakawin sa iba, masunod lamang ang gusto ko. Ganon na ang pag-iisip ko dahil sa ambisyon ko. Oo, alam kong mali yun pero alam kong meron ding nakakaunawa sa gusto kong mangyari. Karamihan sa mga lumaking wala ay papangaraping umangat kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang paghila mo sa iba pababa, Papa Dudut. Praktikal ang buhay sa mundo at minsan ay kailangan mo ring mang-agaw. Uso na yon sa relasyon at alam naman ng lahat na uso rin yon maging sa trabaho. Papa Dudut, ayos naman kasama si Nicolo at hindi lang naman kami puro kamalang. Marami rin kaming ibang ginagawa noon para makapag-bonding. Kailangan ko rin kasi ng may kasama, lalo't hindi naman ako friendly na tao. Wala akong halos kaibigan dahil mas gusto kong kaibiganin ang ambisyon kong umangat. Noong nakasama ko na si Nicolo ay naisip kong masaya rin pala yung pakiramdam na may kasama ka at kausap. Yung ilalayo ka sa kakaisip sa future mo. Hindi rin naman pala masamang paminsan-minsan ay huwag mo nang isipin ang kinabukasan. Masarap pa rin palang mabuhay at yun lang ang problemahin at pag-aksayahan ng oras. Tuwing nag-aaya si Nicolo after work, sa kondo niya kami tumatambay. Mas marami kasi siyang gamit at mas mabilis ang internet niya kumpara sa tinutuluyan ko. Saka may aircon siya, hindi nakakahulas ng ganda. Madalas nagpo-food trip kami habang nag-iinuman.
Nanonood din kami ng horror movies lalo na tuwing weekend. Tinuruan din niya akong mag-yoga kaya narelax ang katawan kong puro tensyon. Naramdaman ko na masaya akong kasama si Nicolo. Sana ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Ang hirap mo kasamang manood ng horror. Pasensya naman kung pinaglihi ako sa gulat. Puro na akong pasat gasgas, kakahablot at kakahampas mo sa akin kapag nagugulat ka. Sabi naman kasing i-mute mo muna kapag alam mo may nakakagulat na scene. Ako ba yung direktor para malaman ko kung saang eksena yung may gulatan? Dapat pala pinanood mo muna to bago natin sabay na pinanood. Eh anong thrill nun kung uulitin kong panoorin? Next time, pakiramdaman mo na lang kapag may nakakagulat na eksena. Ikaw nang bahala. Alam mo, ang sarap sanang ikwento to sa mga katrabaho natin eh. Huwag mong susubukan. Na-video ko man lang sana kung paano ka tumili. Nagulat pa yung butiki sa kisame mo. Nahulog pa tuloy sa tubig ko. Hindi siya nagulat sa tili ko. Nagulat siya sa pinanood natin. Sige, pati butike, i-gaslight mo na rin. Sa susunod, wag na tayong manood ng nakakatakot. Gusto mo next time puro romantic films na? Mas lalong pas. Ay, kayo talagang mga lalaki. Ang hirap niyong kumbinsihin na maganda namang manood ng mga romantic film. Ang sarap kayong kiligin. Kayong mga babae, hindi magandang kasamang manood ng mga nakakakilig na pelikula. Oh, bakit? Paano pag kinikilig kayo? Nangahampas kayo ng katabi. Sorry naman sa'yo na nanghahampas kapag nagugulat sa horror na pelikula. Oh, edi it's a tie na lang. Pero seryoso nga, try naman nating manood ng love stories. Pas nga. Oo, hindi ako nangahampas kapag kinikilig. Tamang ngiti lang ako. Ayoko nga. Bakit nga? Maaalala ko lang si Lovely. Banding naming manood ng romantic movies kapag magkasama kami. Kaya nga lumiliis na ako dun. Kaya pala puro horror na yung gusto mong panoorin. Gets? Kahit di ko kayang matakot, mas okay pa rin yung horror movies kesa mababad ako sa romantic films. Malulungkot lang ako imbis na kiligin. Sa bagay, maaalala mo lang si Lovely. Manood na lang tayo ng wrestling o kaya anime. Yan kasi yung mga ayaw panoorin ni Lovely. Safe ako dyan. Pwedeng magtanong, Ano yun? hanggang kailan mo tatakasan si Lovely? Hanggat di pa kaya ng puso ko na harapin siya. Matagal pa ba? Hindi ko alam. Gusto ko lang makatakas sa kanya kasi masakit pa rin. Di naman ako magsisinungaling. Pero kailangan mo nang harapin siya para matapos na tong pagtakas mo. Pansamantalang pangtapa lang tong ginagawa mong pagtakas sa alaala niya eh. Hindi ka makaka-move on yan ng totoo. Teka, di ba ikaw nga ang nagsuggest sa akin na pansamantala ko munang tapalan yung sugat ko? Ginagawa ko naman ha at nagiging okay naman ako. Sure ka bang okay ka? Pwede nating pag-usapan kung gusto Di ba mo. dapat kapag band-aid pinangtatapal lang? Bakit kailangan mo pa magsalita? Oo nga pala. Isa lamang akong band-aid. Pantapal sa sugat na hindi pa kayang tanggalin habang ang sugat ay hinihintay pang gumaling. Yun ako sa buhay ni Nicolo at aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon. Binalikan na naman ako ng karma sa pangalawang pagkakataon. Ako naman ang may gusto noon pero bakit parang ako bigla yung nagkasugat sa aming dalawa? Hindi na ako nakaimik pa sa sagot ni Nicolo at alam kong nairita lamang siya dahil sinubukan kong panghimasukan ang buhay niya. Gusto ko lang namang makatulong sa kanya kahit papaano, Papa Dudut. Sinubukan kong ibalik ang magandang mood namin pero hindi na rin kayang pikein ni Nicolo ang nararamdaman niya. Pinauwi na niya ako at nagrason na lamang siya na may gagawin pa siya. Naintindihan ko naman at nagmadali na akong umuwi at ilang araw kaming hindi tumambay na magkasama. Naging awkward din kami sa work pero lumipas din naman yon at nilapitan niya ako at nagsorry siya. Nagsorry din ako dahil may mali din naman ako. Naging maayos kaming muli at nakabalik na sa dati naming routine. Minsan ay inaya niya ako magstay sa kondo niya ng ilang araw.
Nasaktuhang bumabagyo pa noon at sabay kaming nag-leave sa trabaho at may kanya-kanya kaming dahilan para hindi makahalata ang mga katrabaho namin. Nag-staycation kami sa kondo ni Nicolo at masaya ako dahil nakapag-relax akong kasama siya. Namiss ko rin kasi siyang kasama dahil nga sa naging pagtatalo namin. Nakasanayan ko na rin kasing kasama si Nicolo at aaminin kong hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi siya nakakasama man lang kahit na ilang oras. Marami kaming ginawa habang naka-staycation lamang kami. Tinuruan ko siyang magluto at tinuruan niya akong maglaro ng video games. Nagpatuloy din ang panonood namin ng horror movies. Pinagtisang ko ring manood ng wrestling at anime kahit na hindi ko naman yun gusto. Masaya ang mga araw na nagkasama kami at nagkulong sa kondo lalo't bumabagyo. Ayos na sana ang lahat kung hindi lang biglang sumulpot si Lovely, Papa Dudut. Sandali lang! Lovely? Sino ka? Riza, Sino? katrabaho ko si Nicolo, boss ko. Boss mo pero andito ka sa kondo? Di ba dapat sa opisina lang kayo magkasama? Mahabang kwento. Sana mas mahaba kaysa dyan sa suot mong shorts. Kay Nicolo to, napagliitan niya na kaya pinahiram niya sa akin. Ganun na ang role ng boss ngayon? Magpahiram ng naliitang shorts? Hindi ko alam kung may balak kang mag-audition bilang kontrabida sa teleserye. Pero kung oo, pasok ka na. Yan na ba yung pinakamagandang insulto na kaya mo? Meron pa sana kaso wala ako sa mood mang insulto eh. Pinagod kasi ako ni Nicolo. O ako ba yung nang pagod sa kanya? Hindi kita kukontrahin dun sa sinabi mong pagod ka. Halata kasi sa mukha mo. Ang haggard na dahil sa pagod. Magpahinga ka ha? Hindi nga ako makapagpahinga. Paano naman kasi tong ex mo? Maya't maya gusto akong pagurin. Congratulations! Mas mahaba pa tong shorts ko kesa sa sagot mo ha. Shorts ni Nicolo yan, baka nakakalimutan mo. Ay, oo nga pala. Shorts to ni Nicolo. Anong feeling nakaharap mo ko at suot ko ang shorts ng ex mo? Ganado kang manginis ha? Mukha namang umeepekto sa'yo. Sana wala sa lahi niyong high blood kasi wala kaming pang BP dito para sa'yo. May pang BP si Nicolo. Alam ko dahil dati akong nakatira dito. Ah, meron ba? Siguro madalas niyang nagagamit, no? Mukha kasing lagi siyang hina-high blood sa'yo. Wow! Mas mahaba pa yatang panty ko sa sagot mo, ah. Ay, wait! Hindi nga pala ako nakapanty. Talagang Lovely, anong ginagawa mo rito? wala pang 6 na buwan mula nung maghiwalay tayo. Nagpapahiram ka na ng shorts mo sa ibang babae? Di ba dapat computer, stapler o telepono? Yun lang yung mga bagay na pinapahiram mo sa kanya? Bakit kasali shorts mo? Alam ba ng opisina niyo tong ginagawa niyong bahay-bahayan? Hindi ko talaga alam kung bakit ka pa nakikialam. Kahit brief pang ipahiram sa akin ni Nicolo, dapat wala ka nang pakialam kasi hiwalay na kayo, di ba? Ikaw nga to nakipag-break sa kanya tapos kung umasta ka ngayon, akala mo pag-aari mo pa rin siya? Hoy, para sabihin ko sa'yo, yung shorts na gamit mo, ako ang nagbigay niyan sa kanya. Ah, gusto mo hubarin ko pa ngayon para maiuwi mo na. Riza, tama na. Pero kasi… Sabi ng tama na eh. Ano bang kailangan mo, Lovely? Mag-usap tayo. Sana nagsabi ka man lang na pupunta ka rito para… Para naitago mo tong kabit mo? Paanong naging kabit ako? Hiwalay na kayo, di ba? Riza, sabi nang tumigil ka na eh. Hindi ko naman kasi siya inaano, pero… Usapan namin tong dalawa. Huwag ka na makisali para di na gumulo. Mag-usap tayo sa kwarto. Importante to. Nicolo… Hintayin mo na lang ako rito sa sala, Riza. Kung gusto mo, lumabas ka muna. Tatawagan na lang kita pagkatapos namin mag-usap ni Lovely. Namula ko sa inis dahil sa pagtatanggol ni Nicolo kay Lovely. Mas lalo akong nainis nang umisi pa si Lovely sa akin na parang siya ang nanalo sa laban namin. Totoo namang siya ang nanalo pero alam kong laman ako sa mga
lamang ako sa mga naunang rounds. Pero dumating si Nicolo at sinaklolohan si Lovely. Ano bang laban ko sa ex niya for more than 10 years? Band-aid nga lang naman ako. Tagapagtago ng sugat niya na ayaw niyang ipakita sa mundo at sa sarili niya. Napilitan akong umalis ng condominium para hindi nila ako ma-trigger. At kahit nga bumabagyo ay pinilit kong puntahan ang pinakamalapit na mall sa kondo. Nahirapan akong makasakay noon at dagdag pasakit pa na hindi ako nakapagdala ng sapat na pera at damit para maprotektahan ang sarili ko sa ulan. 350 pesos lang ang nadampot ko mula sa ibabaw ng mesa ni Nicolo. Tumambay ako sa mumurahing coffee shop sa mall at doon ay nagpalipas ng oras. Nalobat kaagad ang cellphone ko at wala akong ibang ginawa kundi ang pagmasdan ng mga tao sa coffee shop. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ilang oras na ang napalipas ko. Basta naramdaman ko na lamang na gusto ko nang balikan si Nicolo. Pagkarating ko sa kondo niya ay hindi pa rin sila tapos na mag-usap ni Lovely. Nakasarado pa rin ang pintuan ng kwarto. Sinubukan kong pakinggan ang usapan nila pero wala naman akong narinig. Bumagsak ang loob ko at saka tumambay na lamang sa kanyang maliit na kusina. Nakatingin ako mula sa bintana kaharap ang kanyang lababo. Doon ako naghintay at naglabas ako ng tinapay at keso. Kumain ako sa harapan ng lababo habang nakatulala sa may bintana. Maliwanag pa noon sa labas hanggang sa bigla na lamang dumilim. Gabi na pala. Pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang dalawa. Hindi ko magawang kumatok sa pintuan para kumustahin sila dahil hindi naman pwedeng gawin yon ng isang band-aid, hindi ba? Pantapal nga lang pala ako. Yun ang laging ipinamumukha sa akin ni Nicolo. Kaya ko namang tanggalin ang sarili ko sa sitwasyon pero mas pinili kong hindi. Para talaga akong band-aid na hinihintay lang na tanggalin ng taong gumagamit. Tatanggalin na kaya ako ni Nicolo sa buhay niya dahil dumating na ang lunas sa sugat niya, si Lovely. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko man maamin kay Nicolo pero na-inlove na ako sa kanya. Napansin ko yon nang nasanay ako sa presensya niya. Bukod pa roon ay nagkaroon din ng kalinawan sa nararamdaman ko nang bumalik sa eksena si Lovely. Nakafeel ako ng selos dahil pakiramdam ko ay may kaagaw na ako kay Nicolo. Alam ko namang hindi sa akin si Nicolo una pa lamang. Pero sa maiksing panahon ay naramdaman ko na gusto kong akin lamang siya at ayokong magkaroon ng kahati sa kanya. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya hanggat isang band-aid pa lamang ang tingin niya sa akin. Ayaw ko namang mapahiya kung hindi naman kami parehas ng nararamdaman. Pinagdasal ko na lamang na sana balang araw ay makita niya ako kung paano ko siya nakikita. Alam kong medyo matatagalan pa yon lalo't panay pa rin ang lapit ni Lovely sa kanya ng mga panahong yon. Doon ako nainis dahil tapos na nga sila pero bakit andun pa siya sa eksena? Bakit hindi na lamang niya hayaang makamove on si Nicolo at makapagsimula na ng bagong pag-ibig sa iba? Hindi naman ako pumayag na basta-basta na lamang makuha pabalik ni Lovely si Nicolo noon. Kaya naman ginamit ko ang katawan ko para ma-realize ni Nicolo kung saan siya mas magiging masaya. Malaking X na kay Nicolo ang pag-iwan ni Lovely sa kanya samantalang ako ay wala pa akong X sa kanya. Kaya pwedeng lamang na ako sa laban namin. Kung hindi lang kasi na in love si Nicolo kay Lovely noon, ako na dapat ang panalo. Kaya lang kailangan kong pagbutihan sa laban lalo't pwede pa rin akong malamangan ni Lovely. Pinilit kong laging makasama si Nicolo at kinukuha ko ang lahat ng pagkakataon para makasama siya. Hindi naman niya ako tinanggihan, pwera na lamang pag nandoon si Lovely sa kondo. Doon pa ako mas lalong nagalit at kinabahan dahil napapadalas na rin ang pagkikita nila ni Nicolo. Kapag si Lovely na ang nakipagkita ay hindi makatanggi si Nicolo. Pero ako ay kayang tanggihan ni Nicolo.
Wala man ako sa lugar na magdemand sa kanya pero pinasok niya ako sa buhay niya. Kaya kailangan kong magagamit ang karapatang yon para sa kanya. Nakakainis na siya. Si Lovely? Meron pa bang iba? Kung bakit naman kasi pinabalik mo pa siya sa buhay mo, nagiging okay ka na eh. Siya naman tong bumalik. Pero ikaw tong nagpapasok. Mas gusto mo bang kampihan siya kaysa sa akin? Mas pinapalinaw ko lang sa'yo yung mga nangyayari. Ay, nakakainis talaga siya. Kung makakatulong na magkwento ka, makikinig ako. Alam mo namang pumunta siya rito, di ba? Oo naman, pinaalis mo nga ako kasi papunta na siya. Pasensya na pala dun ha. Okay lang yun. Ginising mo lang naman ako ng 4:00 ng madaling araw para paalisin dahil malapit na siya sa kondo. Tapos, pinabalik mo ako ngayon dahil nalulungkot ka at nalilito. Okay lang yun. Okay lang talaga. Nagpanik kasi ako. Intindihin mo na lang. Hayaan mo na. Sabi niya sa akin, mag-usap daw kami tungkol sa relasyon namin. Di pa ba kayo tapos mag-usap? Sa tuwing pumupunta siya rito, puro bungad niya sa'yo pag-usapan ng relasyon niyo. May nangyari ba? Lagi siyang humihingi ng closure. Ilan bang closure ang kailangan niyo? Sa tuwing humihingi siya ng closure, sa huli may nangyayari lang sa aming dalawa. Yun naman kasi talagang totoong nangyayari sa closure eh. Diretso kama. Walang usapang nangyayari. Masisisi mo ba ako kung may mangyari sa amin? Mahal ko pa eh. Mahal ka pa rin ba niya? Hindi niya masabi. So dapat alam mo ng sagot. Na mahal pa rin niya ako? Mahal niya ang ego niya. Kaya siya pabalik-balik dahil nararamdaman niyang nawawala ka na. Siya naman tong unang nawala. Pero ngayon ramdam na niyang nawawala ka na dahil nandito na ako sa eksena. Hindi naman siguro. Alam naman niyang wala ka lang sa buhay ko. Ouch naman. Dahan-dahan naman. Sa lahat ng band-aid ako tong may pakiramdam. Sorry, mali ang atake. Pero alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Kahit sa anong paraan mo ako atakihin, masakit pa rin. Pwede bang pag-usapan muna natin ang problema ko kay Lovely? Ano bang plano mo kay Lovely? Ano bang plano mo sa inyo? Gusto ko magkabalikan kami. Pero parang di ko ramdam na buo ang loob niyang ayusin yung sa amin eh. Ayun naman pala eh. Huwag mo nang ayusin. Naiintindihan mo naman sigurong mahal ko siya, di ba? At naiintindihan mo naman siguro na di siya sigurado sa inyong dalawa, di ba? Pero gusto na niyang magsama ulit kami dito sa kondo. Pero walang commitment. Huwag kang pumayag. Siyempre, hindi ako pumayag na walang commitment. Huwag kang pumayag na tumira siya ulit dito sa kondo mo. Gusto ko na siya ulit bumalik dito para may makasama ako. Malungkot ako kapag wala siya. Alam mo naman yan. Paano naman ako kapag bumalik siya? Ha? Bakit napunta sa'yo yung usapan? Siguro kasi parte na ako ng buhay mo. Naikakama mo ko, natutulog tayong magkasama. Pero alam mo naman kung ano ka lang sa buhay ko, di ba? Alam kong band-aid mo lang ako. At ikaw ang nagsuggest niyan sa akin. Baka lang bigla mong isumbat sa akin. Sisimulan ko pa lang sana ipamuka sa'yo pero kailan ba ako nanalo sa usapang to? Hindi naman porkit nilabel mo lang ako bilang band-aid eh. Dapat wala na rin akong maramdaman. Wala na rin akong karapatan. Ito na yung kinakatakot ko eh. After nito, magdedemand ka na ba ng label? Kasi di ko ibibigay yun sa'yo. Ako nga nahihirapang humingi ng label kay Lovely eh. Wala naman akong hinihingi sa yung label. Respeto lang sana sa akin. Bilang ginagamit mo ko tuwing nalulungkot ka at naguguluhan sa sitwasyon yun ni Lovely. Yung respeto, nagsisimula yan sa sarili mo. Kung gusto mo palang respetuhin kita, bakit ka pumayag magpagamit sa akin? Natulala ako sa huling sinabi ni Nicolo, Papa Dudut. Alam ko namang masakit siyang magsalita kapag nagagalit na siya pero hindi pa rin ako sanay. Hindi na ako nakaimik at napatingin na lamang sa malayo. Natahimik kaming pareho at bago pa niya ako paalisin, ako na ang nag-decide na tumayo sa pagkakaupo at saka lumabas ng kondo niya. Hindi na ako nagpaalam tulad ng dati kapag may pagtatalo kami. Hinayaan ko siyang makita na hindi ako natuwa sa mga huling salitang binitawan niya. Oo nga, isa akong panakip butas,
Isa akong band-aid. Pero hindi naman pwedeng bastusin na lamang niya ako. Dahil noong mga panahong kinakailangan niya ng tulong at taong sasamahan siya ay andun ako para saklolohan siya. Naiyak na lamang ako noong nakalabas na ako sa condo unit niya at napasandal ako pagpasok ko sa elevator at sinubukang kalmahin ang sarili ko. Hindi ko na kinaya pa ang mga nangyayari. Alam kong may kailangan na akong gawin noon para sa ikabubuti ko pero hindi ko alam kung paano magsasabi kay Nicolo. Nakahinga ako ng maayos nang nakalabas na ako ng building. Nanatili pa rin ako nakatayo sa harapan at pinag-iisipan ang susunod na gagawin ko. Hanggang sa bigla akong makaisip ng isang plano. Nag-book ako ng masasakyan papunta kay Lovely. Nalaman ko ang address niya kay Nicolo at hindi ko alam kung maaabutan ko siya sa tinutuluyan niya pero nagbabaka sakali ako. Hindi na ako makapaghintay na makaharap siya at ipamukha sa kanya ang galit ko dahil sa panggugulo niya sa maayos sana naming pagsasama ni Nicolo. Gusto kong isisi sa kanya ang lahat ng mga nangyari kahit alam kong parte pa rin ako ng gulo. Wala na kasi akong maisip na gawin dahil naaawa na ako sa sarili ko sa patuloy na pagtapak ni Nicolo sa pagkatao ko. Si Lovely naman ang nakita kong pwedeng sisihin at hindi ko uurungan ang ideya na yon. Nang makarating na ako sa bahay ni Lovely ay nakaramdam ako ng kaba pero alam kong napatatag ako ng galit ko sa kanya. Ilang beses kong kinatok ang pintuan niya bago niya ako pinagbuksan. Hindi naman siya nagulat nang makita niya ako. Para bang inaasahan na niyang pupunta ako doon. Posturang-postura siya noon at parang handa nang makipag-away sa akin dahil sa pagsugod ko. Hindi ko pinahalatang na-intimidate ako sa kanya para hindi niya ako masindak. Habang sinasabi ko sa kanya lahat ng laman ng aking utak, Papa Dudut. Oh, well, it's you. Kung may hinahanap ka, wala rito si Nicolo. Alam ko, galing lang ako sa kondo niya. Good. Puro ganyan na lang ba ang linya mo? Ganun lang lagi kaigsi pag wala akong interes patulan mga sinasabi mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Lovely? Anong sinasabi mo? Ikaw tong sumugod dito tapos sa akin mo ibabato yung tanong na yan? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Bilang ikaw naman tong pumunta rito nang walang pasabi, bakit hindi mo na lang kaya sabihin sa akin lahat ng tumatakbo sa isip mo? Bakit ka pa ba bumalik sa buhay ni Nicolo? Kasi gusto ko? Kahit alam mong ginugulo mo lang ang nararamdaman niya? Eh di successful naman pala ang pagbabalik ko. So ganun lang yon? Bumalik ka talaga para guluhin lang siya? Bumalik ako para maramdaman ko ulit na mahal niya ako. Para saan? Iniwan mo na siya. Hindi mo na kailangang maramdaman yung pagmamahal niya. Bakit? Yan ba ang sinasabi niya sa'yo? Yan ba ang gusto niyang mangyari? Ang gusto niyang mangyari, magkabalikan kayo. Ramdam ko yung galit sa boses mo Nakakainis na gusto niya akong balikan, no? Nakakainis kasi hinahayaan ka niyang saktan mo lang siya uli. Kung hinahayaan man niya ako, ano bang pakialam mo? May pakialam ako kasi naaapektuhan din ako sa nangyayari sa kanya. Bakit? Sino ka ba sa kanya? Di ba nga may tawag siya sa'yo? Ano nga ulit yon? Ayun, Band-Aid, di ba? Tama ba? Thank you at napag-uusapan niyo pala ako. Kaya klaro sa akin kung sino ka lang sa buhay niya. Sana, klaro rin sa'yo kung sino ako sa buhay niya. Isa kang ex na dapat wala na sa eksena. Yung ex na pwedeng bumalik anytime at tatanggapin niya ulit. Eh ikaw, Band-Aid ka lang, di ba? Oras na tanggalin ka na niya mula sa balat niya, hindi ka na ulit makakadikit. Yun ka, Riza. Yun ka lang. Mawawalan ka rin ng dikit balang araw. Hindi ka na makakakapit. Tandaan mo na ako yung nagtakip sa sugat niya na dahil sa'yo. Thank you. Hindi ko alam bakit ako nakikipagtalo sa posisyon ko sa buhay ni Nicolo kung pwede namang umalis na lang ako. Huwag kang umalis. Ano?
Kailangan kita. Anong pinagsasasabi mo? Kaya lang naman masarap bumalik kay Nicolo dahil andyan ka na makakalaban ko sa atensyon niya. Kailangan mo lang ng kakompetensya? Kailangan ko ng dahilan para ipaglaban si Nicolo at bumalik ang interes ko sa kanya. Napakalabo mong tao. Hindi lang malabo Sakim ka rin. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, totoo ako sa sarili ko. Huwag kang umalis. Handa akong gawin lahat. Makipag-agawan ka lang sa akin. No, ayoko. Hindi ako batang uhaw sa laruan. Naging bata ka rin. Alam mo ang pakiramdam kapag nakuhang laruan ng kalaro mo. Hindi ako ganun. Makipaglaro ka lang sa akin. Handa kitang bayaran. Kahit magkano. At idadaan mo ako sa pera? Lahat naman ng bagay sa mundo may presyo, di ba? Magkano ka? Nakatitig lang sa akin si Lovely at desidido siyang ibigay ang pera para lamang ituloy ko ang pakikipaglaro sa kanya. Naisip ko na gano'n na nga ba ang mga mayayaman kapag bored na sila sa buhay nila. Handa nilang gamitin ang pera nila para makipaglaro sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi ako nakasagot kaagad at tinignan na lamang kung seryoso ba siya. Marahil ay napansin niya yon kaya nilabas niya ang checkbook niya at sinulat doon ang halaga ng pera na sa tingin niya ay magpapapayag sa akin. Hindi siya nagkamali at napapayag niya ako. Hindi lang dahil sa nasilaw ako sa pera, Papa Dudut, kundi alam kong yun na nga ang pinakamatalinong gawin sa sitwasyon ko. Noong nakita ko ang cheque, naalala ko kung ilang beses akong pinaulanan ni Nicolo ng masasakit na salita sa tuwing gusto kong ipakita sa kanya ang halaga ko. Nasa cheque na inabot sa akin ni Lovely ang halaga, Papa Dudut. Alam ko namang wala akong maaasahang promosyon sa trabaho dahil hindi naman ako ganong kagaling. Alam ko ring wala akong mapapalang relasyon kay Nicolo dahil nilagay na niya ako sa dapat kong kalagyan. Isang rebound lang. Isang panakip butas. Isang band-aid na pwede niyang tanggalin kapag natuyo na ang sugat niya. Papa Dudut, hindi ko maintindihan ang eksaktong nararamdaman ko ng mga oras na tinanggap ko yung cheque. Pagkaabot sa akin ni Lovely ay nginitian niya ako at tumango. Umalis na rin ako nang walang paalam pa at nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pinagmamasdan na cheque na yon. Pinaingkas ko ang cheque makalipas ang ilang araw. Marami na akong planong bilhin para makamove on na kay Nicolo. Hindi ako tumupad sa usapan namin ni Lovely na magpapatuloy pa rin ako sa pakikipag-agawan sa kanya. Gusto ko na lamang makaalis sa sitwasyon na yon at kailangan ko ang pera niyon para masimulan ko na. Nag-awol na rin ako sa opisina para hindi ko na kailangang harapin pa si Nicolo dahil baka manghina ulit ako. Ayos na sana ang lahat, Papa Dudut, hanggang sa tawagan ako ni Lovely para pilitin akong ituloy ang plano. Hindi na ako pumayag at sinabing kailangan ko nang iwasan silang pareho at nagalit nga si Lovely at binabawi nga ang perang ibinigay sa akin. Lumaban ako at sinabing hindi ko na yon pwedeng ibalik pa dahil kabayaran yon sa stress at sakit na ibinigay nila sa akin. Pinilit niyang ibalik ko ang pera pero ayoko. Nagastos ko na halos ang kalahati at wala akong pang-abono. Bukod doon alam kong deserve ko ang perang yon dahil pinaglaruan nila akong dalawa. Papa Dudut, hanggang ngayon ay sinisingil ako ni Lovely pero ayokong magpatinag. Hindi ko pa rin binabalik ang perang yon at blinak ko na ang number niya. Hindi ko nga maintindihan parang nakakuha ko ng entertainment factor sa pagtawag-tawag niya sa akin. Pakiramdam ko kasi tuwing magkausap kami ay naonse ko siya ng malaki. Pinuntahan na rin ako ni Nicolo matapos niyang malaman ang nangyari at pinaliwanag ko naman ang kaganapan kung bakit ako binayaran ni Lovely. Hindi niya ako pinaniwalaan. Nagalit din sa akin si Nicolo dahil mukha raw akong pera at hindi niya inaasahang peperahan ko ang sitwasyon naming tatlo. Ang kapal na mukha niya para isumbat sa akin yon samantalang ginamit din naman nila ako. Matigas ang loob kong huwag bayaran si Lovely kahit na ilang beses niya akong tinakot. Nagamit ko na nga yon lahat ng pera para wala na siyang makuha sa akin.
Papa Dudut, kung kayo ang tatanungin, tingin niyo po ba ay tama ang ginawa ko? Na hindi ko na binalik pa ang pera kay Lovely. Naiintindihan niyo ba ako kung ano ang pinanggagalingan ko? Hihingi lang sana ako ng pangunawa sa sitwasyon ko dahil nasaktan din ako sa kalagayan ko at ang perang binayad sa akin ni Lovely ang nakita kong band-aid sa sugat na ginawa nila sa akin. Hindi ganong kadaling tanggalin ang iniwan nilang sakit, ang perang ibinayad nila para mapagaling ang sugat sa dignidad at puso ko. Maraming salamat at nakatulong kayo na pagaanin ang pakiramdam ko matapos kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Totoong number 1 ang programa ninyo at forever number 1 ang radio station ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking liha. Maraming salamat sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso't kabarangay, Riza. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever